O Yusek, handa ka na bang madibang ulit? Lagi ka na lang sunog. Pupuntos ka naman. Huwag kulong yung score sa argumento. Baka hindi ako makatanggap ng supina eh. Sisingit-singit ka pa ha. O, tamo, umi-style. Cayetano, Senator Bato. Pero siningit si Mayor Magalong. Hindi mo sabi niya, Yusek. Meron nagsasacrifice para manood ng content mo. Kala mo ha, nasa watchlist ka, Yusek. Parang yung ano mo. Pero hindi kami kakatok ha. Mas masama yata yung hindi ka kakatok. Teka lang. O sige, kakatok na nga kami. DDS, magugustuhan nyo to. Pabor sa inyo tong argumentong to ha. Doon sa mga DDS na nag-iisip. Doon sa mga hindi nag-iisip, wala na yan. Pabayaan mo na yan sila. Huwag mo na atupagin yan. Gagawa ako ng argumento na pabor sa inyo. Okay? Pero, you cannot use it. Bakit? If you use it, you have to agree to this. If you agree to this, you destroy your own position. Gets ba? Nag-gets you guys? I cannot escape the reductio ad absurdum eh. So, papakita ko lang kay Yusek kung gaano siya katanga. Okay? Hindi pa ba niya alam? Kaya ba hindi na nag-ingay si Kaya daw ba hindi nag-ingay? Hindi na nag-ingay. Tama? Okay. si Mayor Magalong dahil siya ay na-appoint na board of directors, member of the board of directors ng Philippine National Oil Company. So, sabi mo, hindi na siya nag-ingay. Tama? Mamaya ko na didibunk yan. Gusto lang kita bigyan ng reductio ad absurdum. Reductio ad absurdum. Ang teknik na ito ay nagpapakita na ang isang argumento ay humahantong sa isang imposible o nakakatawang konklusyon, ginagawa itong baluktot para patunayang mali ang original na premise. Tingnan natin ang premise ni Yusek Claire Castro. Original premise. Kaya pala hindi nagsalita si Mayor Benjamin Magalong patungkol sa EJK dahil inappoint siya ni dating Pangulong Duterte sa PNOC Board of Directors noong Enero 2018. Ang implicit na logic dyan ay ang appointment ay ginagamit para patahimikin ang isang tao. Ngayon, i-apply natin ang reductio ad absurdum. Kung totoo na ang appointment ay paraan ng pagpapatahimik, dapat totoo rin ito kay Pangulong Marcos Jr. Dahil inappoint din ni Pangulong Marcos si Magalong bilang ICI Special Advisor at Regional Peace and Order Council Chairperson, ibig sabihin pinatahimik din siya ni PBBM. At higit sa lahat, dahil si Yusek Claire Castro ay appointed din ni Pangulong Marcos sa kanyang posisyon, ibig sabihin pinatahimik din siya ni PBBM para hindi na magsalita laban kay PBBM. Dito, ipinapakita na ang logic ni Yusek Castro ay humahantong sa isang absurd na konklusyon na maging siya mismo ay pinatahimik. Kaya mali ang kanyang original na premise. Ibig sabihin ng reductio ad absurdum is reduced to absurdity. It is an indirect way to actually debunk a claim. Okay? Why? Kasi if I follow your logic, mapupunta tayo sa absurdity. Yun yung point ng reductio ad absurdum. It's indirect proof na bubukain na mali yung argumento mo. Pero kung wala, ang tanong, ba't hindi ka nag-ingay? Ba't di ka lang nag-ingay? Good governance pa naman. Good governance pa naman! Doon tayo sa good governance. Kailan nag-start ang good governance? Yusek, simpleng tanong. Siyempre, mahirap i-start yung mayors for good governance kung di ka mayor, di ba? Ang kalaban talaga mga propagandistang sinungaling, timeline. Mahirap maging founder ng mayors for good governance tapos hindi ka mayor. Yusek, makaka-clear. Tanong ko lang, kailan nag-start ang mayors for good governance? Pili kayo ha. Una, in-start ni Mayor Magalong yung Mayors for Good Governance nang hindi siya mayor. Pangalawa, in-start niya yung Mayors for Good Governance nung mayor na siya. Sana hindi kayo magkamali sa sagot, mga kaklear. Huwag mo sigaw nagmumukhang tanga. Tanga naman talaga eh. Alam niyo kung bakit? Kailan ang Mayors for Good Governance? Kailangan maging mayor ka muna, right? Bago ka mapagtatag ng Mayors for Good Governance, right? Basahin mo ngayon yung sasabihin mo. Diba? Kaya ba hindi na nag-ingay si Mayor Magalong dahil siya ay na-appoint na board of directors, member of the board of directors ng Philippine National Oil Company? Kailan? Noong January 2018. Ay, 2018. Kailan yung Mayors for Good Governance ulit? Yusek, hindi ka namin marinig. Yusek, andyan yung clue sa babasahin mo. Ituloy mo basa. After retiring from the PNP. After retiring from the PNP? Tapos gusto mo seryosohin ka namin. Ang kalaban ng sinungaling? Timeline. Saan ka nahuli sa bigas? Timeline. Saan ka nahuli sa OFW? Timeline.
Lahat na lang timeline kalaban mo. Kung ayaw mo pa rin maniwala, ituloy mo basa! Diba? Okay. 16, 17, Nagbilang ka pa talaga, leche ka! You don't fail to disappoint us! 16, 17, 18. Kaya umalis siguro dahil he will be running na. Okay, kailan running? Kailan? Si position to run for mayor of Baguio City. Kailan? Hindi ba, juicy ang mga binigay sa kanyang posisyon? Hindi juicy! Bakit hindi mo binasa yung 2019? Sabi mo, hindi siya nag-ingay. Kasi in-appoint siya noong 2018. Good governance pa naman. Kailan yung good governance? 2023. Ano ang kalaban ng sinungaling? Timeline. Sana tinuloy mo yung basa. Ba't mo na-skip? May tanong ako sa Yusek. Kapag sinabi mo, kaya hindi na siya nag-ingay o hindi pa siya nag-iingay? Magkaiba kasi yung Yusek. O dahil sinabi mo, Dahil ba, kaya ba hindi na nag-ingay si kaya ba hindi na nag-ingay? Klaruhin mo, hindi pa nag-iingay o hindi na nag-ingay? Magkaiba yun. Kapag sabi mong hindi pa nag-iingay, wala kang in the past na nag-iingay siya. Kapag sinabi mong hindi na nag-iingay, ibig sabihin dati siya nag-iingay. O punta mo tayo doon sa hindi pa nag-iingay. So kung hindi pa nag-iingay, paano siya pinatahimik niyan? Tanga, di ba? Logic lang, kaya hate na hate mo yung logic, no, Yusek, no? Unang-una, incompetent ka doon. Pangalawa, hindi mo maloloko yung viewers mo. Kaya hate na hate mo yon. Kailan nag-start na Mayors for Good Governance? August 2023. Kailan ka mo na-appoint? 2018. So may problema ka na sa timeline. Sabi mo, hindi na nag-ingay. Hindi na nag-ingay, meaning dati siyang nag-ingay? O hindi pa nag-iingay? O punta mo tayo sa hindi pa nag-iingay, sa conservative. Hindi pa nag-iingay. Kung hindi pa nag-iingay, paano siya pinatahimik niyan? Kamot ilong ka na lang ulit. O punta tayo sa pangalawa. Hindi na nag-ingay. Magpakita ka kung kailan siya nag-ingay simula niyan. Bago yan. Ay kung wala rin, parehas lang din ang pangalawa. Ang galing ng logic, no? Okay, dalawa lang pagpipilian. Hindi, kaya ba hindi na nag-ingay? Dahil in-appoint. Okay. Pangalawang option, hindi pa nag-iingay. Meaning, unfalsifiable. Hindi pwede mangyari yon. Paano papatahimikin yung tahimik? Para kang tanga nun. Punta tayo sa una. Hindi na nag-ingay. Ibig sabihin, dahil sa posisyon na yan, mahimik siya. Pakita kayo in the past na nag-ingay siya. Alam ko nasa isip nyo. Pupunta tayo kay Aquino, no? Tama? Pero huwag kayo pumunta sa Aquino, siya sabi ko sa inyo. Bakit? Matitibang kasi ito eh. Sino naglagay sa kanya sa Mama Sapa, no? Si Aquino. Pero nag-ingay pa rin. Di ba? Hindi mo pwedeng gamitin yun. I'm telling you, don't use that. Kayo, bahala kayo. Alam ko naman hindi kayo makikinig sa akin eh. Sino nag-appoint ulit sa kanya? Si Aquino. Sino yung niya? Sino yung expose niya? Si Aquino. So, debunk yan. Recap na lang tayo. Mayors for Good Governance, hindi nag-ingay. Kailan nagsimula yung Mayors for Good Governance? 2023. Kailan citation mo? 2018. Tapos kailan siya pinalitan? 2019. Ngayon, nasabi mo, kaya ba hindi na siya nagsalita, nag-ingay? Dahil in-appoint siya ng juicy. Question, hindi na nag-ingay o hindi pa nag-ingay? Kasi Mayors for Good Governance is 2023 lang. Ngayon, pili ka. Hindi pa nag-iingay, paano ka papatahimikin ng pwesto kung hindi ka pa nag-iingay? Ngayon po tayo sa kabila. Hindi na nag-ingay. Kailangan mo ngayon mag-cite na nag-ingay si Mayor Magalong. Patungkol saan? Pupunta ka kay Noynoy, PK Pinoy. Okay, puntahan mo si Pinoy. May problema. Dibang ka doon. Bakit? Si Pinoy ay ginamit si Mayor Magalong. In-appoint siya. Ano ginawa? In-expose niya, dinamay niya, pati presidente. Dibang, so di ka pwede pumunta doon, no? Talo ka doon. O, punta tayo ngayon dito sa appointment ni PBBM. So, ang sinasabi mo ba, pinatahimik siya ni PBBM dito? Oo, hindi lang. Yun yung tinatawag na reductio ad absurdum. Kung i-take natin yung logic mo, everything is reduced to absurdity. Lahat ng in-appoint is pinatahimik. Ganong katanga yung argumento mo. So, lumalabas sa sarili mong argumento, in-appoint ka, pinatahimik ka. Nino? Ni Tulfo, ni PBBM. Kung yun ang argumento mo, it follows.